Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Nagbunga na ang mga nagdaang investigasyon at pagdinig hinggil sa iligal na pogo sa bansa. Kabilang narito ang naging paghatol ng hukuman sa dating alkalde na si Alice Go ng habang buhay na pagkakakulong. Bunsod nito, itinuring ng ilang mga mambabatas at senador ang nangyaring desisyon. Anila, isa itong magandang development dahil mayroong napanagot tungkol sa kasang human trafficking. Mensahe rin anila ito para sa sinumang nagbebenepisyo sa paggawa ng iligal na itigil ito. Sa Julian Bunag, una sa balita. Makalipas ang halos isang taon, 15 Quadcom hearing sa Kamara at mga pagdinig sa Senado, pinatawan na ng guilty sa kasong qualified human trafficking ang dating Bamban Mayor na si Alice Guo. Sa inilabas na desisyon ng Pasig Regional Trial Court, kasama sa mga hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, sina Rachel Malonzo Carrion, Jamelyn Cruz at Walter Wong Rong. Hinatulan din ng guilty sa kasong acts of trafficking sina Wang Wei Li, Wu Litong, Nong Ding Chang at Lang Supo. Ang bawat isang nahatulan ay inaatasan ng korte na magbayad ng multang 2 million pesos para sa bawat kaso, bukod pa sa mga reparasyon sa mga nagrereklamong biktima nito. Sa mga naging pagdinig ng Quadcom noong 19th Congress, mariing tinanggi ni Guo ang iba't ibang issue laban sa kanya. Regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso at Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi ulitin ko sa inyo ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor. Teka. Bakit ka umiiwas? Bilang bahagi ng pagdinig ng kasong ito sa Kamara at chairperson ng House Committee on Human Rights, ikinatuwa ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang naging desisyon ng Pasig RTC na anyay lalong magpapaigting sa pagpapatupad ng pagban sa pogo sa bansa. Ang desisyon anyang ito ay matagal nang hinihintay ng publiko, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso dulot ng pogo na naghahanap ng katarungan at hustisya. Isang malinaw na mensahe umano ito na mapapanagot ang sinumang nagbabalak na manamantala ng kanyang kapwa-tao. Giit pa ng kongresista na una pa lang ay hindi na siya sang-ayon sa mga pogo dahil ito anya ay sumisira sa mga pamilya, nagdudulot ng korupsyon sa mga institusyon at panganib sa seguridad ng bansa. Samantala, bilang isa sa mga may akda ng batas na pagban ng pogo sa bansa, ikinatuwa rin ng kongresista ang pagkakapasa rito. Nagbigay naman ng pahayag ang ilang mga senador tungkol sa nangyaring paghatol. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, patuloy silang hihingi ng accountability sa mga ahensya ng gobyernong nabigo sa kanilang tungkulin at patuloy din anilang iimbestigahan ang mga Chinese intelligence operations sa bansa. Ito anya ay maituturing na isang tagumpay laban sa korupsyon, human trafficking at iba pang transnational crimes.
Isa namang malaking pagkapanalo ayon kay Senator Win Gatchalian ang nangyari na naigaan niya ang batas at naihatid ang hustisya sa mga biktima. Ang pagpataw daw ng hatol kay Guo ay isang panawagan laban sa mga Pilipino at foreign nationals na nagnanais ding manamantala para magsagawa ng karumal-dumal na gawain gaya ng human trafficking at online scam. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV.